halos magkapareho rin yung tono dun sa naging reaksyon ng Malacanang sa first impeachment at dito sa second. Isipin mo, Ano? kaya nila gusto makapag-unahan dun sa nauna na mag-submit. Kasi naman yung wordings doon parang hindi mo alam kung tatanggapin yun Yes. Diba? It was kidnapping at kung ano-ano pa. Anyway, go ahead. May guest tayo Ayan Nako, eto. Para po makakuha pa tayo ng detalye kung ano na nangyari dun sa third impeachment complaint na supposedly ay kanina inihain, makakausap po natin si dating Congressman Mike Defensor. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes, Chiki, Marivic, and Jovi, magandang gabi. Sir Maricel Nandito po. ako Opo. Sir. Ay, sorry Maricel, sorry. Opo. Sir, simulan ko na dun sa pinag-uusapan namin kanina na paano ba yun? Natanggap ba yung impeachment complaint na isinampa ninyo o hindi? Actually, hindi. Kasi when we went there, sinabi namin sa kanila na nagpapareceive kami nung impeachment complaint. Tapos, sinalubong kami ng executive director. Ang sabi nila, they're not authorized to receive anything. Sabi ko, pwede bang yung doon lang sa may reception, no, doon sa harapan, and wala daw. No one is allowed to accept the impeachment complaint. So, okay naman, irespeto naman namin yon. Basta, of course, nagkaroon kami ng documentation, nagpunta kami doon, dala namin yung mga dokumento, may mga pictures, may mga video, pero yun ang nagulat kami kasi we were explaining to them na under the Constitution, di ba, malinaw naman yan, Secretary General, yung opisina yun hindi naman yung tao, and all they have to do is to receive it, and that is constitutionally mandated. Talagang nasa saligang batas natin yun. Pero ganun pa man, siyempre, hindi ka naman pwede magalit sa mga empleyado, naintindihan naman natin yon. So yun na, hindi na kami nag-iwan ng dokumento. Yung Makabayan Black ata, nag-iwan sila ng dokumento dun kami hindi na. Pero kung hindi po natin na isumite yung impeachment laban kay PBBM sa SecGen, ano yung plano natin? Ihahabol ba natin? Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is, kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So, batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin siguro next week, no, o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko, hindi naman pwede yan kasi siyempre, di ba, government office may pasok naman. Pero anyway, sige. Sabi ko, sige, Thursday na rin. Pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga, peke yun at hindi totoo, yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi ang sabi ng Constitution, 10 session days. So, ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say, on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema. At yun din ang sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang. Huwag natin babuyin yung proseso ng saligang batas. Okay, alam ko na, sorry Chiki Go ahead. alam ko na
yun nga, marami nagdududa dun sa unang na-file na, no, Mike? Pero kayo kanina, sa video kasi pinapakita namin, hawak nyo lang yung, yung konting papeles eh. Pero totoo ba, sabi ng mga reporters na meron kayong mga, tawag dito, mga ebidensya o kaya pang backup dun sa papeles sa'yo na nasa maleta? Nakamaleta? Yes, Joby, kasi actually kung nakita niyo yung video doon sa office, meron kaming video noon eh, nakalatag yun na makakapal. Ang sabi ko nga doon kay, kasama ko si Attorney Manny Luna, si Congressman Jing Paras, Attorney Topacio, Attorney Garcia, sabi ko, teka lang, wag yun na munang ilatag yan. Kasi feeling ko nga, hindi tatanggapin because early in the morning, hindi naman early, pero nung nauna sa amin, sinabihan na kami ng mga kabayan block na hindi nga daw tinanggap. So sabi ko, wag na nating ilabas yan, mag-usap muna and then kung pipirman, ilabas. So nung bumalik na kami, hindi tinanggap, sinuli namin. Kaya makapal talaga. Siyempre, meron ka pang mga annexes na mga ebidensya, meron ka mga para bang supporting documents doon sa mga kaso na fina-file mo. So talaga makapal.